Nasa full implementation na po sila ng panggugulo. Kaya tumindi po yung mga black propaganda ng mga anti-Marcos forces, yung mga anti-Marcos vloggers, siniraan ng siniraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kumusta na niya, Mr. Maravillas? Yung balita na si dating Pangulong Digong anytime aaristohin na po. Yan po yung sabi niya, no? Pasabog ni dating presidential spokesman Harry Roque. Hindi nga daw siya makatulog. Ayan po yung sabi ni Harry Roque, oh. Alam niyo ba ho, tatapatin ko kayo ha, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya aristuhin. Former Presidential Spokesperson Harry Roque on former President Rodrigo Duterte's possible arrest in view of ICC probe. Ito ngayon po mga kababayan ang talk of the town. Pero anya Mr. Maravillas, bakit anya natapos na yung investigasyon? Di ba dapat nauna na muna yung investigasyon? Tapos pag may probable cause, doon mag-issue ng warrant of arrest. Sabi sa mga haka-haka po. Ang siging palabas po ng kwentong ito, si Trillanes kasi sila yung nag-file. Sige manan niya kasi yung panakot ni Trillanes. May inside information siguro po siya. Kasi siya nga po yung complainant. Siya yung tumulong po, mga kababayan, sa mga biktima ng war on drugs ni Maldigs. At ang sabi sa mga statement ni Trillanes, tapos na daw yung investigasyon. At malamang naipalabas na rin yung warrant of arrest. Ito din yung paniwala ni Harry Roque. Hindi na sila makatulog. Paranoid na po yung kampo ni Digong. Bakit niya Mr. Maravillas nakahawak sa noo si Digong? Sumasakit na siguro yung ulo, hindi na rin makatulog. Si Digong mismo yung tumawag po kay Harry Roque. Pero alam po ninyo mga kababayan, nang pinapanood ko yung statement ni Harry Roque doon sa kanyang programa, yung YouTube video niya, at pinick up ng TV5, ang tingin ko parang nanggagatong lang po si Harry Roque para mag-amok po yung mga minions, yung mga kasama nila, yung masa po, yung mga naniniwala sa dating Pangulong Digong. Iparinig ko mga kababayan sa inyo yung statement ni Roque. Gusto nang magpa-people power. You see? Ayan ba? As reported by News 5 everywhere, Roque sa posibilidad ng pag-aresto kay Duterte that will trigger chaos. Talaga niya Mr. Maravillas? Gusto nilang maglunsad yata ng gulo before the 2025 elections. Yun ang mga nadidinig natin, mga kababayan, na mga alingas-ngas. Yun din mga kababayan yung kinonfirm ni Gary Alejano, yung dating Marine officer po, na Magdalo Party List congressman. Sa interview po ni Christian Isguera, kasama nga daw siya sa nire-recruit sana. Pinapasama siya sa movement ni Inday Duterte. Yan o. Ano ang laro ni ex-President Rodrigo Duterte? Interview po siya ni Christian Isguera, yung dating ANC anchorman. Magdalos Gary Alejano may ibinulgar sa alitang Marcos Duterte. Ang sabi mga kababayan ni Gary Alejano, nire-recruit siya to support the movement ni Inday Sara. Yung now na siguro, now na, gusto nang iupo. Yoshi, nagmamadali mga kababayan. Then, i-demonize daw si, yun ang agenda.
Hindi mo nais yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Iparinig ko sa inyo yung porsyon ng kanyang, ng kanyang ibinulgar kay Christian Esguerra po. So talaga niyang Mr. Maravillas, koronektado yata doon sa binulgar din ni Katrina Ponce Enrile na yung mga anti-Marcos vloggers pinupunduhan ng China at ang koneksyon si Martin Andanar na dating communication secretary ni Digong, malamang po koronektado. Malalim po yung kwento. Konektado doon sa naging pagbabulgar din ni Gary Alejano. So tama niya Mr. Maravillas, yung mga naging analysis mo noong mga nakarang araw. Sakto po. And in fact mga kababayan, last year, ibinulgar na po ng National Security Council yung spokesman po ng NSC, si Jonathan Malaya, na yung China po ay nagagamit ng mga political operators. They're using operators po to divide the Philippines on the West Philippine Sea. So nagtaka pa kayo, mga kababayan, kung bakit biglang sinabi ni Digong doon sa press ko noong isang araw na gusto na niyang ihiwalay yung Mindanao sa Pilipinas. Ay, ito po. Report ito mga kababayan ng Philippine Daily Inquirer. Yan si Jonathan Malaya, August 18, 2023. Siya po ang spokesman ng National Security Council. Ano sabi dyan? China using operators to divide Philippines on West Philippine Sea. National Security Council. Nakita na ninyo? Connecting the dots. Nagsisipaglabasan na po ang istorya, ang mga katibayan, kung bakit tumitindi ang mga attacks laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. All of this konektado sa galawan po ng China. At yung mga attacks na to ay galing mismo sa dating Pangulong Digong. Mabuti na lang mga kababayan kasi solido ang mga mamamayang Filipino at ang mga officials ng ating gobyerno. Kontra sila sa Mindanao Secession. Yung latest po na nagpalabas ng kanilang posisyon, yung Department of Justice, saka po yung ating PNP. Ayan po. More officials oppose Mindanao Secession. At solido ang suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano niya Mr. Maravillas, di ba pwedeng kasuhan si Digong at Pantaleon Alvarez? May mga usapan na po. Ito ngayon ang balita. Bakit niya wanted na si Digong? May ko rito. Yan, Philippine Star ito po. Pakita ko sa inyo. Philippine Star. Philstar ngayon. Sabi diyan, kaso versus Duterte dahil sa Independent Mindanao Campaign. DOJ magdidesisyon. Wanted Duterte. File photo po ito ng protest rally ng mga militan, supporters of Philippine lawmaker Franz Castro hold noise barrage before the preliminary investigation of a grave threat complaint filed against former Philippine President Rodrigo Duterte outside the prosecutor's office in Quezon City, Metro Manila on December 4, 2023. Ginawang banner photo, file photo man lang po siya. Hindi pa man po siya mga kababayan, baka malito kayo. Hindi pa man siya yung sa ICC case na winanted na siya. Pero sabi ni Harry Roque, anytime baka arestuhin daw yung kanyang amo. Pero Mr. Maravillas, kumusta naman yung mga reactions ng mga mamamayang Filipino? Basahin ko po mismo doon sa video ng TV5. Mas marami po yung natutuwa. You see,
But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At saka, by the way, yung mga Marcos loyalists, pinapakiusapan natin. Lalo yung, siyempre, yung mga hindi pa nakasubscribe. Subscribe na po ninyo yung ating channel para malabanan po natin ang fake news, disinformation, and black propaganda ng mga DDS vloggers na funded po daw, sabi ni Katrina Ponce Enrile ng China. At ang nasa likod po, si Martin Andanar. You see, sino itong mga na-mention na mga vloggers, anti-Marcos vloggers? Si Maharlika daw po at si Mr. Sasot. Yun ang sinabi ni Katrina Ponce Enrile, anak ni dating senador at ngayon Chief Legal Presidential Advisor ng ating Pangulong Bongbong. And with all the information na lumilitaw ngayon, lalo itong mga revelasyon ni Gary Alejano at saka ni Jonathan Malaya, lumalabas na confirmed. You see? So mag-ingat po tayo sa mga operators ng China. Baka malason po yung isipan ninyo. Biglang sumama kayo sa mga taksil sa ating bayan. Di ba? You just imagine, sarili mong bayan, huhudasin mo. So dumami na po yung mga makapili, modern makapili po dito sa ating bansa. But meantime, sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills, yung mga taga dito sa Albay, PLDT, etc. Kahit saang bansa po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking dito sa amin para makamura po kayo. Pati po mga kababayan na hotel, may Paymaya kami, may bayad center na rin po dito. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova po. Lagi na po matao dito sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong equipments. May treadmill na rin po kami. At saka may bago kaming product po na binibenta rito, iGlow Serum. Whitening serum po siya. Negosyo po siya ng aking anak na architect. Riz Maravillas po. iGlow Serum. Tingnan ninyo mga kababayan, before and now. O diba kitang-kita yung diferensya po? 3 times more effective than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Dumiretso na lang po kayo sa kanyang FB Messenger, Riz Maravillas on FB. Sa mga pains at mga paninigas ng kaso-kasuan, try po ninyo ito. Firmax Firming and Lifting Cream. Pahit-pahit lang po sa mga pulses and affected area. Maayos po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo po itong Nainsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Di bueno, balikan natin yung ating mga kwento ngayon, mga controversies.
at saka mga revelasyon. Ngayon, para maintindihan ninyo ito mga detalye ng mga balita, yung mga latest ngayon na developments, kung bakit pagulo ng pagulo, kasi may nanggugulo po at nakakalungkot. Ang nanggugulo po, yung mga personalities na supposedly tumutulong po para mapaunlad yung ating bansa. Sila yung nanggugulo ngayon. Kasi po, may mga sponsor sila at nakakalungkot. Ang sponsor po ay dayuhang bansa. Ibigay ko muna sa inyo yung background story nito. Based sa sinabi po ng National Security Council, kung bakit po may movement na biglang lumitaw na gusto tayong pag-watak-watakin po. Gustong gulin po ang Pilipinas. May mga operators daw kasi na kinomisyon, kinuha yung China rito. Sabi po yan ni Jonathan Malaya, National Security Council spokesperson. Sabi diyan, China using operators to divide Philippines on West Philippine Sea. The Chinese daw were also engaged in cognitive warfare, which involve artificial intelligence. Yan po yung balita written by Frances Mangusing, Philippine Daily Inquirer. August 18, 2023 pa po ito, mga kababayan. So ngayon, madaling sabi, nasa full implementation na po sila ng panggugulo. Kaya tumindi po yung mga black propaganda ng mga anti-Marcos forces. Yung mga anti-Marcos vloggers, siniraan ng siniraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa sabi na gagamit ng pulburon. You see? At may video pang sinasabi na hindi man po nilalabas hanggang ngayon at pinatula ng dating Pangulong Digong. Mismo na siya yung nagsabi na yung ating Pangulo bangag may adik anya tayong presidente. You see? And ang pinakang malala po, yung gusto na niyang ihiwala yung Mindanao. Ang justification po niya ay yung PI, sinusulong daw po yung Chacha through People's Initiative at saka kontra daw sila doon. At saka ito pong ICC na hinahayaan ng ating gobyerno na mag-imbestiga rito. At ngayon nga po, ang sabi ni Harry Roque, anytime, baka aristohin na po yung dating Pangulong Digong. Inanggagatong po si Harry Roque. Alatang-alata sa kanyang statement po. Yan Roque sa posibilidad ng pag-aresto kay Duterte that will trigger chaos. Wag po kayo wag po kayo magpapagatong dito kay Roque. Baka madamay po kayo. Kayo mga minions na bulag sa paganga kay Digong. Si Digong po, may mga connection siya. Kung kayo iprintira dyan sa mga rallies na gusto nila, people power, na gusto nilang ilunsad, kayo yung madisgrasya. Tapos si Digong, yun, tumakas. Tulad ni Ping Lacson na noon, bigla na lang nawala. Kayo yung talo, huwag kayong pagagamit sa mga spin doctors po. Sabi po ni Jonathan Malaya, may mga operators dito, funded by China. They're engaged in cognitive warfare, which involve artificial intelligence. Ginamitan ng AI. Baka niya si Digong, ginamitan na ng AI. Kaya sabi ni Montolpo, parang nawawala na niya sa sarili. Diba? Sabi ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, baka niya epekto ng fentanyl, kaya kailangang magpa-doktor. Di ada niya Mr. Maravillas yung sinasabi ni Jonathan Malaya na cognitive warfare using artificial intelligence. Mamaya, paliwanag natin po. So sabi rito, China's political operators anya supporting Beijing's claims in the West Philippine Sea are undermining the Philippines' position against China's maritime claims, according to National Security Council Assistant Secretary and spokesperson Jonathan Malaya. One particular assertion that the Philippines supposedly promised to remove the BRP Sierra Madre from Ayungin, second to Masiol, is part of Beijing's psychological warfare anya to sway Filipino public opinion in favor of China.